Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa una sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus. Ang Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 23 verse 34. Matapos na ang Panginoong Hesus ay hulihin, siya ay nilitis upang masunod lamang ang nasa ng mga Hudyo na patayin ang Panginoong Hesus. Hinamak nila ang lahat ng batas ng katarungan. Siya ay nilitis ng gabi labag sa batas ng mga Hudyo. Siya ay nilitis sa maling korte. Ang akusasyon sa kanya ay kasong panghudyo, nararapat na nilitis sa korte ng Hudyo. Siya ay nilitis, ngunit hindi binigyan ng pagkakataong magharap na kanyang depensa. Siya ay nilitis at nasupungang walang sala ngunit hinatulan. Pinalaya si Barabas at hiniling ng mga Hudyo na ipapatay ang Panginoong Hesus. At hiniling nila na ipataw sa kanila at sa kanilang mga anak ang parusa. Mababasa po natin ito sa Mateo 27 verse 24 to 25. Kaya naman po, ayon sa kasaysayan sa Ansale, Rhineland, Franconia, Bavaria, Austria at Germany, ang mga Hudyo ay pinagpapatay. Ipinako ang unang magnanakaw, ito ay nanungayaw. Ipinako ang pangalawa at ganun din. Ipinako ang Panginoong Hesus at hinintay ng mga tao ang kanyang sasabihin. At kanyang binikas ang nasa saad sa Lucas 23 verse 34. Ang Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Unang ipinako ang paa ni Hesus at pagkatapos ay hinatak ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ang kanyang kaliwang kamay. Ito ay banat na banat upang umabot sa pamakuan at dahil dito ang hugpungan ng kanyang mga buto ay humuwalay. Naroon ang hapdi at hirap sa kanyang katawan. At pagkatapos ay tinitig niya ang kanyang mga mata sa mga pumalo sa kanya, sa mga magnanakaw, sa mga sumigaw na ipako siya sa krus, sa mga mangangalon niya, sa mga mapagpaimbabaw, sa mga mamamatay tao, sa mga nangungutya at sa lahat ng mga makasalanan. At sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pangungusap na ito ay panalangin. Una, ito ay panalangin ng pag-alaala. Dahil ang tao ay mapapahamak, inaalaala ng Panginoong Hesus ang kanilang kaligtasan. Pangalawa, ito ay panalangin ng pag-ibig. Sino nga po ba makapagpapatawad ng ganito? Hindi po ba yun lamang umiibig? Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa kabila ng ginawa sa kanya. Pangatlo, ito ay panalangin ng pagpapatawad. Kahit nasa kawalang pag-asa, ang Diyos ay nagpatawad. Ito po ang una sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa.